Hindi kaaya-aya sa mata ng Panginoon ang mga babaeng malaswa magdamit. Tandaan natin na ang ating panlabas na kaanyuan ay nagpapakita ng ating kalooban at ang ating pananamit ay nagbibigay na ng mensahe bago pa man tayo magsalita. Hindi ito para husgahan kayo, kundi para magbigay ng gabay na mula sa Biblia. Sa panahon ngayon, marami ang iba't ibang uso ng mga pananamit na malalaswa, lalo na sa social media. Pero malinaw na sinasabi ng Diyos na hindi niya gusto kapag ang isang babae o kahit sino ay nagdadamit sa paraang nakakatukso, nagiging dahilan ng pagkakasala at hindi nagpapakita ng kabanalan na gusto niya para sa atin. Dapat nating tandaan na ang pananamit ay paraan para ipakita ang ating sarili. Pero bilang mga Kristiyano, dapat tayong maging magandang halimbawa at ipakita ang paggalang sa ating katawan dahil ito ay templo ng Espiritu Santo. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan sapagkat binili na kayo sa isang halaga. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ng Diyos. Hindi sa atin ang ating katawan, marapat lamang na igalang natin ang ating katawan at bihisan sa paraang marangal at may kabanalan. Ang ating pananamit ay dapat na maging refleksyon ng ating pananampalataya at ng ating paggalang sa ating sarili at sa iba. Ang malalaswang pananamit ay maaaring magdulot ng tukso sa iba at maaari rin itong maging sanhi ng paghusga sa atin. Sa halip na maging ilaw sa mundo, nagiging sanhi pa tayo ng kadiliman at pagkalito. Sabi sa 1 Timoteo 2 verse 9, ang mga babae naman ay dapat maging mahinhin, maayos at kagalang-galang sa pananamit at ayos ng buhok. Hindi sila dapat maging magarbo sa pananamit at maluho sa mga mamahaling alahas na ginto o perlas. Sa halip, ang maging palamuti nila ay ang mabubuting gawa, gaya ng nararapat sa mga babaeng itinuturing na makadiyos. Hindi ibig sabihin nito na kailangan nating magsuot ng sobrang haba at taklob na damit. Ang importante ay maging balanse at piliin ang mga damit na nagpapakita ng ating dignidad at paggalang sa sarili. Pwede tayong maging fashionable nang hindi kinakailangang labagin ang ating mga prinsipyo. Sabi ng mundo, ganda raw ay kutis, buhok at damit. Pero bilang Kristiyano, alam natin na ang tunay na ganda ay nasa puso. Ang kabutihan, pagmamahal at kababaang loob, doon tumitingin ang Diyos. 1 Pedro 3 verse 3-4. Ang inyong ganda ay huwag maging panlabas lamang, tulad ng pag-aayos ng buhok at pagsusuot ng mga gintong alahas at mamahaling damit. Sa halip, pagyamanin ninyo ang kagandahang nakatago sa puso. Ang kagandahang walang kupas na likha ng maamo at mapayapang diwa na lubhang mahalaga sa paningin ng Diyos.